Mabilis po siya maputol. Yan. At syempre, dito po tayo magluluto ng bigas o rice na tinatawag. Tingnan po natin kung lagi sarado po yung sa kabila at ganoon din po yung sa kabila. Syempre, saka po natin siya lalagyan ng dalawang taga at isang butas sa gitna. Yan. At ito naman po yung bilang. Takip niya. Mahalaga ito syempre. Kung ito ay mawala o malaglag, pag nasa loob po kayo ng forest, hindi nyo na po siya mahanapan ang kaspat niya o yung katakip niya. Hindi tulad ng lutuan natin sa bahay na kaldero na pag nawala, pwedeng palitan. Kaya para hindi siya mawala o malaglag, nilalagyan po siya ng pinaka-clip niya. Para kung nagmamadali man kayo, hindi na siya malalaglag. At yung pagluluto po, pag nasa forest po tayo, kailangan nakahanga kayo po sa forest. Pwede po kayo gumamit ng bato na kagaya nito. Pero dito, bilang isang magandang halimbawa, 4 na stick ng bamboo na kagaya nito. Itong tusok lang po yung 4 na stick ng bamboo na paike. Yan, saka po natin siya ipapasok. Halimbawa na, nabibig ka lang yung bigas, sa kabilang bamboo, pwede nyo na siya isalin. At sa pagkasalin po ng bigas, kinakailangan mula sa may unang taga hanggang sa may buko lang. Hindi pwede sumobra ng pangalawang taga kasi yung bigas na iluluto nyo isasayin nyo. Pag sumobra, posibleng mahilaw kaya masunog at hindi nyo siya makakain. At pag nilagyan naman po natin siya ng tubig, nag-uumapaw. Kalahati lang po yung bigas, yung tubig, nag-uumapaw o yung sobra-sobra para yung bigas, sakto lang po yung pagkaluto. Siyempre, nalagyan natin siya ng tubig. Ayan. Pag ibabalik naman po natin yung kanyang takip, gagamitin po natin yung dulo na bolo para tingin yung talim ay laging nakatalikod yung kamay para hindi po masugat. Yan. At nilalagyan po siya ng pinaka maliit na taga sa ibabaw, pinaka lock na para kahit na kung bumaliktad man siya, hindi siya matatapon. Halimbawa na madaling kayong gulay, isda ko yung karne, pwede natin siyang pagsabayin. Dito sa kaputol niya, kalimitan iluluto pag nasa orange po tayo, sinigang. Sa forest po kasi may mga ligaw na pampasin po yung dyan yung binigas na tinatawag. Gawin lang, hiwain lang yung karne na maliit, saka ilagay sa ilalim. Tapos kumuha tayo ng sa kahoy na kagaya na ito, yung paway, itapat natin sa lulutuin sila para sabay silang maluluto. Mayroon kang karin at mayroon kang mainit na sinigang. Ayan. Halimbawa naman, hindi po kayo uminom ng tubig o humilot na mainit na sinigang, tapos wala po kayo ng baso. Hindi po kayo gumamit o gumawa ng bamboo pack na kagaya nito. Ito lang po yung baso na hindi tulad na baso natin sa bahay na pantay. Meron siyang tulis at meron siyang konting alawas. Kaya po siya may tulis sa puras po kasi walang lamesa. Puro lupa lang. Kaya gagawin lang para tumayo siya. Itutusok mo lang siya sa lupa ng paganyan para hindi siya matutumba. Ito naman yung kutsara. Kutsara dito sa harapan. Tinidor yung likuran. Siyempre magluluto na tayo. Kailangan natin na apoy sa ilalim. Wala po kayo ng lighter. Kaya puspuro sa bulsa. Para hindi na bumalik sa inyong bahay. Gagamit naman po tayo ng dry bamboo na kagaya nito. Una, nilalagyan po siya ng ukit sa ilalim na mahaba, uguhit sa ilalim na mahaba. Ayan. Pangalawa, mayroon siyang guideline siyempre sa ibabaw. Para pag kinasgas yung isa, hindi siya pa bago-bago ng direction. May sarili siyang guideline at mabilis po siya umilit. Yung bilang din niya, yung usok ng bamboo o yung kawayan, sa pagkuha ng pusot o yung itya, kinakailangan balitis lang. Tapos pag marami na siya, pinapaikot po sa palad ng paganyan. Para tingin yung palad ay laging tuyo, para hindi po siya kabasa siyempre, saka pinapag-ihuray-huray. Tapos ilalagay siya sa ilalim. Ayan, tatapatan po yung guideline sa ibabaw, saka pinapakot sa lupa. Halimbawa na, kung kayo po ay nag-iisa, pwede po kayo gumamit ng 4 na stick ng bamboo na kagaya nito. At sa paglagay po ng 4 na stick, kinakailangan matigas para hindi siya gumagalaw. Ayan, para kung sakaling nag-camping po kayo o nag-overnight, ito lang po yung paraan kung sakaling wala po kayo na lang lighter, kaya polo-polo sa punta. Ayan, at yung paggawa ang ganda ng camera mo. apoy ay ganito lang sa umpisa. Dahan lang po yan, ganyan po naman eh. Ayan, pabilis po ng pabilis yan. Hanggang sa maramdaman nyo
Pagod na po kayo. Anong cellphone to be? Google? Wala rin. Ah, kaya parang ganda ng camera. Yan. Makapagod. Pag may bukso, kagaya po niya, pag hindi pa, kung samahan ng laway, pati sumamatay. Daw? Ano ng laway? Joke lang. Laway? Huipan ba? Huipan. Galing. Amoy. Yan. Nakapaggawa po tayo ng apoy. Parang magic. Siyempre, ilalagay sa ilalim para sabay sila paluto. Pero para hindi na mapagod at pagpawisan na kagaya po, magdala tayo ng lighter pa post sa buta. At yung bilang halimbawa po ng kanin, pag naluto na, ito na po siya. Ayan, sinagluto ko po kayo kanina. Papaginopin po natin siya. Ayan po siya. Pahaba para siya suman. Pero lasang suman din po siyempre. At pag nagugutom na, pwede nang sumantok ng kanin, maglagay din yung sinigang sa baso. Oh, sumobra. So, gusto rin naman. Nakahigot din yung sinigang. Woo! Aking talaga ng sinigang. Ilang po at magandang hapon po sa inyong lahat. Galing! That is how start with something too little yet brings so much. An amazing demonstration from Kuya Lito. Folks, once again, let's give him another round of applause. Kuya Lito. Good day, everyone. By the way, I am Fred Hernandez, and welcome here at Eco Theater. You know what, folks? It is a very wild world that we live in. Think about it. We humans share this earth with nearly 9 million species of mammals, birds, reptiles, insects, vertebrates, and other living organisms. In short, we are surrounded with life. And right here at Ocean Adventure, we have some really cool animals that we will be meeting today. And together, we are going to explore their amazing and mysterious world. So folks, are you ready? Are you ready? Since you are ready, we all know that the forest is filled with life. There are creatures of all shapes, sizes, and colors everywhere, but most of them, we never really see. Because for those that actually see, they right there. Okay, guys? We are very obvious in the wild. That's why there is because we but most of wild animals are designed to blend in perfectly with their environment. As a binary invisible, and that is what we call a camouflage. And right now, I am looking for a friend of mine who blends in perfectly with his environment. Have you seen my friend, guys? Ayos na animal under the stage? Hindi po ako, ha? Okay, tulungan niyo ko hanapin siya. How about inside? Nakikita ba ang animal? Right. But that is not real. How about the other side? The one who's sitting in tree branch. Out. Ayan, tingnan natin mo ito yan. Ayun, lumalaw ito nga. Actually, kanina pa po siya nandyan. Our little train right here is a Philippines capsule. His name is George. Together with his bigger friend, Maximus, are filming in the house. Owls are nocturnal, which means that the last is during the night. They have an amazing eyesight. Gael, doon lang kayo! Even in complete darkness. They also have a specialized feather that help them muffle their sound so they can fly silently to catch their prey more easily. Lastly po, owls can rotate their head for up to how many degrees, guys? 300. 360.
Patay po na ako. That's too much. Ito, sisip na po yun. Higher than 250 and lower than 300. Right. Also, take your head for up to 270 degrees forward. But I mean, right? Ang big round of applause. George and Maximus. 50 out. Better go. Thank you so much, guys. All animals have 5 senses, just like us humans. Sense of sight, hearing, touch, taste, and what is the missing one? Smell. But some animals have developed their keen senses beyond what we can even imagine. And again, I am looking for another friend of mine who happens to be a good sleeper. There's no fruit, no away. And where he is, this furry creature right here is a palm civet, locally known as Musa, and its name is Gary. Just like our structural friend, he also busy during at night looking for his food, so his eyesight is also excellent in the dark. But his specialty is his sensitive sense of smell. Now let's put that on the test. So, I have 3 bamboo cups right here, and I'm going to hide the fruit under one of these bamboo cups. Now let's go. Please leave it out. And I'm going to show us that we found one by flipping the bamboo cup over using its paw. Ay, bamboo cup 1, 2, and 3. Ay, a banana here. And I'm going to hide it in bamboo cup number 3. Okay, Larry, whenever you are ready, the final treat for us. Everybody! Amazing, right? Let's try it again, but this time you decide. So I'm going to hide it. Bamboo cup 1 or 2? 1, okay? Thank you for that. Okay, Larry? Whenever you are ready, do it again. Georgie, slowly. And here again. Amazing, right? Our big round of applause to Larry, our farm favorite, together with Junior Paul.